Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay isa pong ex-ETH or ETH advisor ang naniniwala or siya ay sumasang-ayon na si XRP ay kanyang malalampasan ang presyong $100 dahil wala daw po itong ceiling. Yan, or parang walang humaharang sa kanya para malampasan ang ganitong presyo. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, crypto expert and former Ethereum advisor Nereov believes XRP could reach unprecedented heights, challenging price limits and global financial standards. Ayan, siya po si Nereov ang nakapagsabi na wala raw pong makakapigil kay XRP para umakyat ito sa napakataas na presyo. Siya po ay isang eksperto pagdating sa mga cryptocurrencies at dati po siyang Ethereum advisor. Steven Nereov, an early advisor for Ethereum and a notable member of the XRP community, recently contributed to the discussion about XRP attaining double and triple-digit dollar values in the future. In a recent tweet, an XRP enthusiast sought Nereov's view concerning the future of XRP. He asked about the possibility of XRP reaching the lofty heights of $10 or even $100. Ayan. Tinanong daw po kasi siya, meron daw pong isang XRP na enthusiast ang nagtanong dito kay Nereov kung ano yung kanyang pananaw sa future ni XRP, kung kung kaya nga ba niyang akyatin ang presyong $10 or $100. Kaya yan, sinagot naman po niya ito. Nereov acknowledged that offering a straightforward response to such a question is complex. Yet, he provided an overview of his thoughts. Yan. Sabi po ni Nereov na medyo komplikado kung sasagutin niya ang tanong. Pero ayan nga, nagbigay po siya ng overview sa kanyang sariling opinion dito. Kaya ayan po yung nagtanong sa kanya. Tinanong po siya ni Selective Detective. At ayan po yung sinabi ni Steven Nereov na wala pong ceiling ang XRP at talagang meron itong kakayang umangat sa napakataas na presyo. XRP has no ceiling. Ayan na nga. Kung pag sinabing walang ceiling ay walang limitasyon ito. Yan, walang limitasyon ang presyo niya sa itaas or kayang-kaya niyang tumaas sa kahit anumang presyo. Yan ang ibig sabihin niyan. The ex-Ethereum advisor first expressed a belief that the future of XRP could be promising. I believe XRP has no ceiling, Nereov remarked. Nereov argues there may be no defined limit for XRP provided that teams building with XRP achieve their objectives. This may include making XRP a standard currency for global payments. Ayan, ganyan po katindi yung kanyang paniniwala dito kay XRP na maaring gawing si XRP ay isang standard currency para sa buong mundo. Ayan. Nereov pointed out that Ripple is a strong contender in a network effects model. His view implies that Ripple is positioned favorably to attain widespread adoption. This adoption could bolster XRP demand. Ayan. Base na rin sa aking pananaw ay talagang si Ripple po ang parang posibleng maging kauna-unahan na magkakaroon ng widespread adoption sa buong mundo. Yan, kung saan ay pwedeng siya po ang parang magre-replace sa US dollar na fiat currency.
Moreover, Neryov noted that once Ripple successfully achieves the model, XRP would become an essential part of the ecosystem, which could eliminate any perceived ceiling on its price. Once this is achieved, XRP must be used, and at that point, I don't see a ceiling on the price, Neryov submitted. Yan, yung kanyang karagdagang paliwanag. To illustrate his point further, Neryov drew a comparison to the US dollar, which is widely adopted and functions as a global standard due to its network effects. He argued that there seems to be no upper limit to the price of the dollar. Ayan. Ginawa po niya siya po ay ikinumpara po niya si Ripple or XRP sa US dollar. Neryov's view is that the price of the dollar remains relatively stable even though it loses value over time. According to him, USD's indispensability overshadows its monetary worth. Ayan, totoo po yan. Maski nawawalan na ng value ang US dollar, ay nakakasurpresa at nami-maintain pa rin niya ang kanyang stable na, or nagkakaroon ito ng meron pa rin itong stable na value. Furthermore, Neryov speculated the possibility of XRP taking on a role as a reserve currency. Also, he pondered that Ripple's supposed unfair targeting by powerful entities might be related to the potential disruption of XRP could cause to the established financial order. Ayan. Yun nga lang, at talagang ang pumipigil kasi kay Ripple ay tinatarget po siya ng mga makapangyarihang mga entities daw. At syempre yan po ay yung mga financial regulators. Pero kung pag natapos na yan at wala na talaga silang magagawa, ay dyan po talaga sasabog si Ripple. Ultimately, Neryov clarified that he currently holds no XRP or Ethereum tokens, attempting to signal that his insights were not from a biased viewpoint. Ayan. Sabi po ni Neryov dito na wala daw po siyang hold or investment dito kay XRP or Ethereum. Ayan, para ipagbigay alam sa lahat na wala siyang hindi bias yung kanyang inilabas na pahayag dito. Pero sa tingin ko ay meron siyang hold. Ayan, ayaw niya lang ipagbigay alam. Meron siyang hold yan. Hindi ako naniniwala na hindi siya nag-i-invest dito kay XRP at kay Ethereum. Siyempre talagang sikreto yan. Wala namang makakaalam kung pag sinabi niyang wala siyang hold or hindi siya nag-i-invest. Ayan, walang makakapagpatunay kung siya ay nagsasabi ng totoo or hindi. Yan. Pero base lamang sa aking paniniwala ay meron yan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.